Psalms 27, verse 1 to 5. Sabi po rito, a Psalm of David. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength, or the Lord is the strength of my life. So my help, of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fall. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Yeah. One thing have I desired of the Lord, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, and in the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me upon a rock. 1 Thessalonians 4. Verse 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Amen. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Tayo ay manalangin. Father, Lord Jesus, we are truly blessed, Lord God, in these last days, that we are a privileged people that can come unto your temple, into this body of believer, of the bride that thou hast called in this last day, and to inquire upon thy temple, my Lord Jesus, our Lord, Father, and to behold all your beauty and all your holiness, O Lord Jesus, Father, that you have unveiled in this last day. Dear Lord, thou hast shown us all the mysteries, finished everything, O Lord, that your bride, Lord God, truly, Lord, would be able, Lord, to see all your great plan of redemption unfold in our midst. See the back part, Lord Jesus, of your mind, Father, that thou hast brought down, thou descended from heaven with that shout, Lord, with that open book, gave unto the seventh angel, dear Lord Jesus, in our day. Hallelujah. Father, that we may prophesy this again, O Lord, unto all nations and tongues and people, Father, that we go forth to seek the last seed, Lord Jesus. Hallelujah. To utter what your thunders had uttered unto us, Father. Hallelujah. The complete revelation of your word, Father. To quicken every word
Lord Jesus, to make it come to pass, Panginoon. Dear Lord, you are truly worthy. We pray, Lord, this morning, Father Vincent, Father, that you would show forth us, hallelujah, Lord, these verses that we have read, why your prophet would read these verses, Father, Lord, when he preached and thou anointed him to preach the message of the rapture, Father. We thank you, Lord. We're just depending upon you, Father. Hallelujah, Lord. That we may truly, Lord Jesus, hallelujah, be, Lord God, this bride standing in this last day. That can behold all things as you unfold unto us, Father. We commit this to you, your servant, I pray. Just be an instrument that you could use in your hands, Father. Anoint these mortal lips. That your word may flow forth unto your people, Lord God. May all put on your mind, O Lord Jesus Christ. Hallelujah. The mind that was upon your prophet, Lord, and now anointed him for this glorious message in this last day. Meeting to you all, praise and glory and honor, for you are worthy. The Lord ang aming sama dalangin, thy most precious and wonderful name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Lahat ng sabi ng amen? Amen. May be seated. Praise God. Hallelujah. Tuloy natin ay pag-pray ang bawat isa, mga kapatid. And that we may realize gano'ng kapalad po tayo. Dahil all the saints of old, mga kapatid, even the early days, lahat sila ay, they were looking forward na sila ang makasama sa araw natin ito. Even the great Apostle Paul. Kaya nga, dun sa ating text, in Thessalonians, he included himself in verse 17. Sabi niya, and we which are alive, akala niya kasama siya doon sa isang generation na maabutan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero tayo ang makalan. Amen. We are the chosen, elected bride na naabutan natin itong generation kung saan ang relo ng Diyos, the timepiece, yung orasan ng Panginoon, which is the nation of Israel, ay nakita natin. Nakabalik sa lupain nila after World War II. Amen? Kaya, kung spiritually discerned and aware tayo, dapat magalak tayo at mag-rejoice tayo. Let us be glad and rejoice for the marriage of the Lamb has come. Dapat maging masaya talaga tayo. Na napakapalad po tayo. Amen? Ito ang pinaka-mapalad na generation. Ito ang pinaka-maluwalhating generation. The grandest, sabi na, the grandest of all ages. Ito na. When we say grand, alam mo, di ba pagdating sa kasalan, may mga kasalan talaga na grande. Alam mo, maski anong klaseng grande kasalan dito sa lupa, hindi makumpare sa pagka-grande na kasalan ng Panginoon mismo na kanya. Amen? We want to welcome the brother there. May ko lang nakita. Brother? Ha? Richard. May ko lang nakita. Ha? Kasama ni Sister Aida. God bless you. God bless you, Sister Aida. Pamangkin ni Brother Samuel. God bless you, Brother Richard. Meron na, may Richard na tayo ulit. Wala isang Richard. Kapalit tayo ulit, Sir Richard. By the way, before I forget, ngayong hapon ay, kung
mga nakabasa ng aking message, ngayong hapon meron tayong special meeting. Una, dapat sabi ko, dito tayo mag-host kay Brother Peter Lim. Minsan nakaprint sa atin nung nandun tayo sa lumang church ata. Pastor dun sa Sydney, Australia. Ay nakarating siya just the other day and we had fellowship kahapon sa kanya. And then dapat ngayon hapon, kasi umaga nandiyan siya kay sa San Pedro kay Brother Jeremiah. So sabi ko mag-arrange ako ng special meeting tayo mag-host. Ang nalaman ko na may joint meeting pala ang ilang churches dyan kay Pastor Ray Binluan, yung dating church Pastor Alex. Joint apat ng churches sila doon. Sila ng pastor sa Talanay, yung dating church Pastor Alex, napit lang naman. Church nila Jerry Rojas. Yeah, we're here during the meeting. Jerry Rojas, Pastor Jerry Rojas, Pastor Iman, Pastor Peter, Bustamante, yung aking matalik na kaibigan. And then, nag-invite na rin. Sabi ko, doon na lang tayo pumunta. Instead, parang, kasi join na sila. Especially for the young people. So I would like all our young people, especially to be able to attend ngayong hapon. Pero hindi lang young people, pati lahat ng mga not so young, kasama rin tayo dyan. And then, si mga churches. And I invited Pastor Fernandez na pupunta kayo. The young people. Invite ko na rin si Pastor Ernest. Medyo kinakabahan si Pastor. Ano tayo kakasya? Sabi ko, bahala ng Panginoon. Magsiksikan na lang tayo dyan. Sabi ko, malamig naman yung aircon nila eh. Sobrang lamig na yung aircon nila. So, this afternoon special meeting. Mag-start na yung gawain nila alas 2. But Brother Peter Lim ay makarating sila most probably alas 4 kasi galing pa sila ng San Pedro, sabi ni Jeremiah. Nakain pa sila sa biyahe. So, try to be there. When we have lunch, then we come back. We'll try to go over and fellowship with these brothers. Hindi natin alam kung mga ibang program nila sa youth. But we'll see. Yun na natin. Amen? Malay mo, pa-preaching pa ako dyan. But then, after that, this midweek Wednesday, instead of having our midweek on Wednesday, gusto ko iurong sa Thursday para pwede natin sa ulit ititahin. So, our midweek this week will be on Thursday. So, pag nagpunta kayo Wednesday, nakasarado dyan, huwag kayo magtataka. Bakala nyo, na-rapture na tayo. Hindi. Thursday, iurong natin ng Thursday. Okay? So that we can, kasi Wednesday ay nakaschedule siya kay Brother Sunod Santo. So, siya yung pala, he is the voice of God representative ng Australia. Brother. And they do a lot of translation work into Mandarin. At alala ko nung huling nagpunta siya rito, that was in the old church, looking at the Philippines. Kasama ko siyang Chinese sa pastor sa mainland China, Brother Pastor Paul Bao. I don't know kung saan lugar. Most probably Fujian or Beijing or somewhere doon sa China. So, we will have we will have him for us on Thursday. So, wala tayong gawain Wednesday, we'll move into Thursday, midweek, so we can invite him to minister for us. Whenever ministers are invited, that we have, I try all of you try to come, please. Kasi alam ko, midweek, karamihan sa inyo ay hindi nakakarating. So try to come. And I am sure you will be blessed. Kasi this is a fivefold ministry. Tandaan nyo, fivefold ministry, isa sa manayunin ng fivefold ministry is for the perfection of the saints. Amen? And when we say perfection, ito yung kasama at kalakip sa paghahanda natin para tayo makasama sa pag-agaw. Amen? Perfection. Amen? A perfection ministry. We have to be perfected sa lahat ng realm natin. Body, spirit, and soul. We start with the soul, go to the spirit. That's why araw-araw sa spirit realm natin, kailangan tayo mamatay. You have to die daily.
sa ating sariling isip, because dito sa isip, this is where the battle, the greatest battle is being fought araw-araw. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam mo, may gera din yan na ginagawa ang kaaway din. Amen? Every day. Even as we battle in the minds, mga kapatid, then sometimes he will try to feed our souls yung mga maling-maling mga turo at doktrina that we may believe a lie, sinungaling. This last day, remember, sabi ni Pablo, remember he said, let's get to Thessalonians. Am I right? That Thessalonians? It used to be a time na memorize ko, not memorize, kabisado mo mga talata ngayon na get older. Ito, 2 Thessalonians, sabi dito, hallelujah. Wait, sana ba yan? Verse 9, chapter 2, verse 9, and up to verse 11. Chapter 2, verse 9. Tala mo, rito. Even he was coming as after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Yung marami siyang sinungaling pero mamamangha ka sa sinungaling niya. With all deceivableness, pandaraya of unrighteousness. Saan? In them that perish. See? So alam mo, in this last day, even he has crept in even into the message. And in the message, meron dyan mga nag-i-interpret ng message that napaka-contrary at napakalayo sa perfect interpretation na pinadala ng Diyos sa atin through a God-vindicated prophet. Amen. Mga kapatid, they will try to spiritualize everything, mga kapatid, to the point na nagiging yung unrighteous na. Pati ang buhay na matao ay nagiging unrighteous na. Sasabihin nila na, ang Panginoon ay hindi naman tumitingin yan sa laman, kundi sa kaluluwa. That gives them now a license na maski anong gawin mo na lang sa laman. Kaya you see their women, kung ano-ano na lang ginagawa, kung ano na lang sinusuot, amen? Baliwala, dahil mabisyo, okay na rin mabisyo. What's that? That is deceivableness of unrighteousness in them that perish. Bakit? Because they receive not the love of the truth. Alam mo, ito ay isang napakalaking biyaya ng Diyos sa atin. Kung una, na-recognize natin ang truth. Amen. Amen? Pero hindi sapat yung na-recognize. Kailangan mahalin mo itong katotohanan na ito. You must have love for the truth. Kasi kung mahal mo katotohanan, hindi mo talaga ipagpapalit ito. Maski kasi Satan will come and talagang he will try to pervert everything para mawala yung pag-ibig mo sa katotohanan na ito. But sa mga nawala, anong mangyari? God will send, verse 11, strong delusion para they shall believe a lie. Okay, ngayon alam mong sinungaling na ito. We're talking about mga kapatid. Kasi alam mo, we're not talking about yung binabakan natin araw-araw kasi alam mo, minsan hindi mo maiwas yan. No? Na kapag sinungaling tayo, ayaw naman natin. Naiipit, bigla na lang. That is a natural man. Na mula ng kapanganakan mo, mga bata pa lang, di ba? Hindi naman wala naman nagtuturo sa mga bata magsinungaling. Pero talagang nature ng tao magsinungaling. Di ba? We're not talking about yung sinungaling na yan. We're talking about yung lie against the truth. Yan ang sinikado dyan.
Yung lie, yung mga sinungaling na kung ano-ano na we do because sa buhay na to, sa mundo na ito, and nature still has to die, mga kapatid. Okay, mga kapatid, we must of course try to surrender that lagi. But it's a sticky nature that will always bother us, mga kapatid. That God has grace. Sa pag na-realize mo na sinungaling ka, hindi ka nagtawad sa Diyos. Something will convict your heart. Right? It's a sticky nature that we have to overcome every day. Araw-araw. I have to die daily to that. We're not talking about that. We're talking about yung lie na against the truth. Yan ang delikado. Yan ang strong delusion, kapatid, that we must be, by the grace of God, na babuksan yung ating mga mata para makita natin. Para we can all come, the work of the fivefold ministry to come to a unity of the faith. Ephesians chapter 4. Look at this. Alam niyo yun. The fivefold ministry in verse 11, mga kapatid, 5 yan. And then verse 12 says, for the perfecting of the saints, the work of the ministry and the edifying of the body. Kaya ang opisina na ito, maglakip-lakip yan to perfect. Ano mo, when you say perfecting of the saints, nag-aral tayo, alam mo, one of the more sabihin natin subjects that Pilipinas is known for, or the Philippines is known for, is our English, grasp of the English language. Kaya nga maraming mga dito na mga call center na magagaling mga Pilipino mag-English. Kasi medyo mataas ang English standard natin Pati sa mga ibang bansa. Marami pag nag-call center, natuturo na lang English kasi punta ka sa Japan, bulok mag-English. Punta ka sa Malaysia, bulok mag-English. Ma-Indian, magaling mag-English. Kaso yung pronunciation naman nila, ay hindi mo ma-Indian kasi kinakain nila yung salita nila. Di ba? Hirap din ang English nila. Kaya Pilipino talaga. Kala mo mas isa lang mo nagpunta, hindi naman sa nagyayabang. Totoo yun. Nagpunta ko sa mga ibang churches sa America, sa New Zealand lang. Kailan lang. I think it was Vermont. Sabi niya, alam mo, yung pag nag-English ka, sabi niya. Kasi siguro kina-compare niya ako dun sa yung isa pang taga-Trinidad. Kilalang minister sa message, si Brother Pindaya, a very good brother. We had fellowship with him the last time he was here. Bisita ni Pastor Manny. God bless him. Pero yung English na talaga, kailangan talaga po. Talagang sundan mo talaga. Kasi iba yung punto nila. Even yung English mamaya ni Brother Peter, medyo talaga. Kaya nga, ang unang tanong niya sa akin, you will be interpreting for me, right? Sabi, yeah. Kasi alam ko yung mga ibang kapatiran natin, mahirapan din kasi medyo Chinese na siya. Tapos pangalawa, Chinese na doon sa Australia. Hindi talaga, iba talaga ang punto nila. So, pero tayo, talking about this, kaya I want to do that because when you read that, perfecting of the saints, sige nga, yung mga magaling mag-English yan, anong tense yan? Sige nga. Magaling ba kayo? Yan. Anong tense yan? Pag-aral kayo ng tenses, di ba? Anong klaseng tense yan? Present tense. Sige nga. Perfecting. Present tense. It's present perfect. Present perfect tense. Ngayon, ever, lagi, perfecting. Patuloy yan, ibig sabihin, patuloy, ongoing, perfecting. Tama? Perfecting. Present perfect. Hindi aksidente na present ngayon, perfect talaga sakdal. Amen? A present perfect tense. It's always an ongoing na ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng ministry na ito, always perfecting His saints.
Ongoing lagi yan, mga kapatid. See? Work of the ministry, paglilingkod. Amen? So, ang ministry ng Panginoon, 5 lang talaga. Walang sa bagong tipan, wala yung mga iba dyan na tinatawag na mga work na opisina na ginagamit ng Diyos para magpagal sa kanyang ministeryo. So, Old Testament, may mga priest, sacerdote, pero New Testament, walang ganyan. Amen? See? Walang mga naanuhan natin sa mga tawag dito, mga denomination na may mga superintendent, may mga overseer, wala yan sa Bible. Amen? Mga bishop, wala. Bishop sa Bible ni Paul, the bishop, as a prophet has explained to us, ang trabaho ng bishop at trabaho ng pastor, iisa lang yan. Amen? It's one and the same. Ang kaibahan ng bishop at pastor ang Diyos nagtawag at nag-anoint. Ang bishop, tao ang namili. Parang si Pablo. Amen? At tao ang nag-ordain. Mga kapatid. Now that's a bishop. Tao nag-ordain, tayo nagpili. Pero pag dumating ang time na ang Diyos mismo, yung pinili ng tao na yan, ay talagang pinili din ng Diyos, then he's not a bishop, he's a God-called pastor. Mga kapatid, pag ang Panginoon ang nag-back up, pero there will be some bishop na talaga hindi tinawag ng Panginoon mag-pastor. Hindi yan magtatagal. Maaari nagkamali ang tao na nag-ordain. Pwede yan? Pwede yan. Now that's the difference between a bishop and a pastor. Like our dear brother, Pastor Oscar in San Ildefonso. We ordained him. I ordained him many years ago. So, ang calling niya as a bishop, doing the work of a pastor. Pero habang tumatagal, makita natin talagang opisina niyan talaga. Na hindi ako nagkamali. Hindi talagang pastor siya. A God ordained pastor. Mag-ordain ka lang ng bishop, sabi ni Paul, sa mga syudad, binili niya kay Timothy and Titus, sabi niya, pag kulang at walang lumilitaw pa na na mag-aalaga, huwag mong iwanan. Bago mong iwanan, mag-ordain ka ng mga bishop. Pag may pangailangan. Pero pag wala, pag may lumitaw na, ba't ka pa mag-ordain? Tama? Pero habang wala pa, mag-ordain. Right? Now, that's the difference. Now, the work of the ministry and, sabi rito, edifying the body. So, lagi, ang trabaho ng fivefold ministry is always patibayin. Amen? Itong katawan na ito. Pag hindi nagpapatibay at nanggugulo at lagi winawasak pa, mag-isip na tayo. Fivefold ministry kaya yan. Ba't na ginugulo? Ba't na sinisira ang katawan? Tama? A true God-called ministry into the body will never try to wawasakin o sisirain yung katawan. Right? You will always look after the edifying of the body. And next, now this is, yung verse 12 is for the whole body. Verse 13 is what? Hanggang kailan tatrabaho yung ministry? Until we come to the unity of the faith. And faith is a revelation. Totoo yun. Alam mo, this fivefold ministry, ang disenyo ng Diyos sa kanila is what? That they will, as blessed by the grace of God, study the message and study the scripture hanggang ito ay talagang maging revelation para magkita sila eye to eye. Amen? Kaya nga may mga tawag dito, mga ministers meeting para pag-aralan. Pero pag may ministers meeting ay hindi para, alam mo, nung mga early days, mga ministers meeting talaga magulo. Bakbakan, pero ngayon, sinisikap na to adopt tale, unawain, respetuhin ang bawat isa, aralin, amen? Hindi i-down isa, tapos taasin niya kanyang sarili, para pakita na mas magaling siya, no? The unit of the faith na hindi dadating sa ganyan. The unit of the faith will come with humility. And when we can say, at makita natin na mali tayo and say, I am wrong, which is the zeal of this age. Amen? Pero kung wala tayong puwang para turuan tayo, amen, unteachable spirit, ang isipin mo lagi na ikaw ay tama. You will always think you're the right, you have everything, your stand is right.
at hindi mo na i-reject mo na ang ang unang attitude, ay mali ka at akong tama, i-reject na kita. Ako ang tama, kailangan ikaw, ako ang sundin nyo. Oo. Siya ngayon naman, pinaka-absolute na tama. But we know that it is a prophet that God gave that ministry to. Amen. A prophet that is what? That has the infallible capstone ministry. Right. Amen? Praise God. Siya lang may ganyan. Amen? Tayo na sa ministeryo, we always dapat may puwang tayo na, ay, baka pwedeng mali ako at tama yung kapatid ko at aralin ko rin yung stand niya. Amen? Praise God. That's how we come to what? To the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Alam mo, when you talk about the knowledge of the Son of God alone sa 7 church ages, and now 7 church ages, ay tinuruan tayo ng prophet, exposition ng 7 church ages. Nalaman natin ang ginagawa ng ating Panginoon sa loob ng 7 church ages, paano siya nag-intercede. Amen? Kaya nga napakahalaga yung foundation ng 7 church ages. We have a knowledge kung ano nangyari sa nakalipas sa 2,000 taon. Amen? Praise be the name of God. How He worked as a high priest interceding for the ignorance of the people. Amen? Praise God. Kaya nga, doon tayo talaga. Alam mo, yung fivefold ministry ay talagang bibigyan niya ng diin yung knowledge of the Son of God, knowledge, exposition of the 7 church ages para tayo dumating sa perfect man. A perfect man. Talking about the members in this body. Amen? Individual members. Kailangan tayo marunong maghiwalay. Kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa isang buong katawan at anong ginagawa ng Panginoon individually. Mga kapatid, kailangan marunong maghimay. Kailangan aralin ng scriptures. Rightly dividing the word. Yan ang trabaho ng fivefold ministry. Rightly dividing the word. Amen? Kaya minsan nakakaroon ng mga misunderstanding sa mga doctrine, lalo na major doctrine. Diba? Why? Major doctrine because of what? Sabi doon sa isang quote, pakitain mo lang, collective revelation. Okay. Sige. Sige, okay lang. Unang quote, pangalawa, sige. Okay. Those who say that God's people are going to come together through a collective revelation, sabi niya, I challenge yung statement na yan. Bakit? Ibig sabihin, walang basihan. Invalid assumption. Bakit? Kasi may Revelation 10:7. Yeah. Na ano? Sabi niya, sige, baba mo ng konti. Sige, baba mo. Sige pa. I deny that upon the infallible evidence, one major prophet messenger. Kasi pag dalawa, may problema tayo. Hindi natin alam kung sino susundin natin. Kung isa lang, wala na tayong problema. Amen? Na siya yung talaga, ang ministry niya ay ano? The ministry to turn the hearts of the children to the Father, and sa baba ay ano? Meron siyang thus said the Lord, unfailing word. Hindi talaga kakapusin. Hindi talaga pwede magkamali. Amen? Kaya tinan mo baba, isa lang talaga, one prophet messenger lang. Kaya kung babasehan natin ang human behavior, kasi alam mo itong fivefold ministry, minsan talaga, meron pa tayong mga human behavior. Amen? Now I know this thing is going out through live cast. So kung meron nakinig dyan, amen, we must realize, as part of the fivefold ministry, may human behavior tayo, may human nature tayo, na magkakaroon talaga ng divided opinion. Or when we say opinion, alam mo ano yung ibig sabihin ng opinion? Ibig sabihin ng opinion, yung aking isip, ang aking unawa.
And if it's our opinion, alam mo, ang fivefold ministry, alam mo, an opinion is something na hindi mo ma-back up sa mensahe ng propeta. That's an opinion. Wala kang makibasa, wala kang masisilip, wala kang makita na ganun ang sinabi ng propeta. It's your own revelation. Okay, we can respect that. Tama? Pwede ko respeto, pwede. Kasi opinion mo yan eh. Kaya minsan, pag meron akong mga ganun, inuuna ko na, opinion ko daw ha. Wala akong quote. Pag tinatanong mo kung may quote, wala. Kasi opinion ko daw. Diba? Unless dumating ang time na the Lord shows me the quote na mali ako, o shows me a quote na parang mabangga, then I will lay that down. Right? Now, divided opinion on lesser point of a major doctrine. Na talagang we hold all together. Major doctrine. Godhead, serpent seed. Lahat yung mga major doctrine. 7 ages. Lahat mga truths dyan. Mga kapatid, divided. New birth, mga ganyan. Diba? Godhead, mga ganyan. Diba? Marami dyan sa message. May divided opinion dyan. Diba? See? Ba, sabi niya, pag may mga ganyan, saan tayo tatakbo? We go to the power of infallibility na binalik sa uling araw. Which is what? To be restored, which is what? Sino yung meron daw? Sabi ng ganyan, na perfectly understood, perfectly given, it will be a prophet. Vindicated. Vindicated, more thoroughly vindicated than any prophet. All the way up to Enoch. Kasi bakit? Kasi, sabi ko, this prophet will have the prophetic capstone ministry. Amen? Kaya, alam mo, ganun lahat ang attitude ng fivefold ministry. Yung mga divided opinion, unti-unti, mawawala. Tama? And then other things sa unity of the faith and individually para sa mga members, each designated member ay dadating din tayo saan? Unto a perfect man. Kasi the fivefold ministry knows how to rightly divide the word. Tama? Para magswak lahat mga bagay. Amen? Kaya nga last minister's meeting dito, sabi ko, aralin nga natin, pero wala naman nag-ano. Sabi ko, bakit kaya ang prophet natin, ang ginamit niyang text para sa rapture ay Psalms 27. Tapos hindi naman niya hinimay. Tama? Sige nga, hamon sa inyo, basahin niyo yung rapture message. Kung hinimay ba niyo yung Psalms 27, verse 1 to 5. Bakit yan ang text niya? Magtataka tayo. Tama, hindi? Mag-isip tayo, tama? So, ang tanong ko, sa lahat ng fivefold ministry out there, sino maghihimay niyan, tingin nyo? It will be the fivefold ministry. Why would God, sabi ko nga, last meeting, or I don't know if it was last meeting or somewhere, in the minister's meeting, sabi ang lahat ng ginagawa at pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga propeta, lahat dyan may ibig sabihin. Tama? Pati ang buhay nila may ibig sabihin. Diba? Even in the Old Testament, pinatunayan niya kung bakit meron siya isang propeta. Was it Hosea? I'm not so sure. Sabi niya, was it Hosea or another prophet? Sabi niya, kumuha ka ng asawa mula doon sa mga patutok. Ano pinapatunayan ng Diyos dyan? Dahil siya ay propeta, sunod-sunuran lang siya doon. Tama? Another prophet, it could have been also Hosea o sino? Sabi niya, tumakbo ka sa kalagitnaan ng Israel na hubot-hubad. Kung ikaw propeta, gagawin mo ba yun? Nakakaya yun. Kung ginawa rin ng propeta, ginawa niya yun. Meron siyang gustong ibig sabihin dyan. Tama? See? Sinabi niya sa isang prophet, tumagilid ka ng huminga ng ganong kadaming araw. Pagkahon mo, tumagilid ka naman sa kabila. Paano ibig sabihin yan? See, all this ay may nilalarawan ng Diyos. Tama? So everything that God allowed in this vindicated prophet of God that has the prophetic capsule ministry, may ibig sabihin na wala. Lalo na kung nangangaral siya at nagdampot siya ng isang text na hindi niya hinimay. That should stir up our pure minds
para pray natin sa Diyos, Lord, bakit Psalms 27? Why? Amen? That's why we've been on this chapter, these few verses, for so many meetings na. Tama? I only skip last Sunday kasi marami tayong mga bagong bisita. Lalo sila mahilo. Kaya ako mismo nag-aaral ng talata na ito, nahilo. Oo, talaga, pinag-pray ko, Lord, bakit na? Why? Why would you allow a prophet to pick up a verse from the psalmist David? And we know David was a vindicated, anointed prophet of God then. Na maraming pinakita kay David. And I believe pinakita rin kay David yung yung rapture of the saints. Right? Now after he preached the rapture message, the prophet preached on what? On the wings of a snow white dove. At dinampot pa rin niya yung Psalms na sinulat ni David. Right? So there must be something here that God has anointed David to write. In that same spirit, the Lord brought our prophet, mga kapatid, para kunin niya. Amen? Ang matalata na ito, that David was inspired by God to say, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Alam mo, David is a type of this bride, tama? Dahil pang ilang anak siya? Pang 8 anak siya. The 8th son of Jesse. Nandito tayo sa ika-8 araw na ito. Amen? Yeah. We only say day. And David is a man after God's own heart. Like this is a bride. Itong nobya na ito is a bride after God's own heart. Amen. Kaya ito lang ang nobya na na pinili niya sa ika-8 araw na magkaroon ng kasalan. Out of all the ages that has passed. At ang kasalan na ito, kailan pa niya pinagplano? Kailan nag-umpisa ang plano ng Diyos sa kasalan na ito? Kailan? Before the foundation of the world. Remember when I took up with all of you so many years ago, siguro karamihan sa inyo hindi nyo naabutan when we were talking about the Feast of the Trumpet. Because the Feast of the Trumpet speaks about what? Anong larawan ng Feast of the Trumpet? Sige nga? Anong tinatag? There are 7 feasts, major feasts of Israel. Tama? Ang unang piyesta ay ano? Feast of what? Passover. Passover. Larawan na ano? Ano Passover? What's a Passover? Sino nilalarawan ng Passover? Jesus Christ. The Passover Lamb. Tama? Sa time ni Moses, pinas lang at yung dugo, pinahid. Tama, that was Passover. At ang sabi ng Panginoon, pag nakita ko yung dugo, I will pass over. And Jesus Christ came. At nung binuhos ang kanyang dugo, at pag nakita ng Panginoon yung dugo, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will pass over. Kaya ang dugo ngayon, sa huling araw, ay hindi na yung literal na dugo, kundi the blood, the token now, the life. Amen? Kapag ng Panginoon nakita niya yung token in this last day, I will pass over you. Amen? You will not come into condemnation. God must see the life of the blood, the token, yung palatandaan. There must be a manifestation. The token is what? A manifestation of the life na ibinigay galing doon sa Cordero. Amen? Praise God. It must be on display. Now that's what the Passover is a type of. It's a type of the token in this last day. It's a type of Jesus Christ as a Passover Lamb. Pag nakita ng Panginoon, He will pass over. Hindi ka na babagsakan ng Diyos ng judgment or galit. Amen? Kaya pagdating ng tribulation, He will pass over you. Because He sees the token. Right. Kasi David, sabi niya, He's my light and my salvation. Bakit ako matatakot? So talking about the feast, ang ikalawa is what? After the Passover, the second feast is what? The feast of what? Unleavened bread. Unleavened bread. Ilang araw yung unleavened bread? How many days? 7.
7 araw, dapat larawan ng 7 church ages na panay andiran, panay dalisay. Kaso ano nangyari? The second eve ay nahulog ulit. Amen. Kaya nawala yung unleavened bread. 7 church ages. Kung ano-anong nahalo, dagdag konti, bawas konti. And the word ay naging perverted. So that unleavened, mga kapatid, bread na dapat nandun sa 7 araw na yun ay hindi natupad ang fulfillment ng larawan na yan. Kailan natupad sa tingin? Yung unleavened bread, kailan natupad? Pag wala sa 7 church ages, kailan? Sa araw natin na ito, mga kapatid. Amen? We have a perfect word, a perfect interpretation na hindi na hinahaluan ng interpretation ng tao. Doktrina ng tao. That's why pinalabas tayo sa iba't ibang sect at denomination just for that very purpose. Amen? Now we can have the unleavened bread in this day and fulfill the feast of the unleavened bread. Jesus Christ was the unleavened bread 2,000 years ago. Right. Amen? We are the unleavened bread sa huling araw na ito. The word bride for the word groom. Yeah. Amen? That's what the unleavened bread types. Pangatlo, what's the third feast? Ikatlo, ano? After the unleavened bread is what? The feast of what? First fruit. First fruit, which is Jesus Christ. The first fruit of the resurrection. Yes. Tama? Pinakita niya na higit pa siya sa kamatayan. Amen? Praise God. Amen. Sabi niya, in John chapter 10, praise God. John 10, he says, praise God. Glory. Hallelujah. Sabi niya, verse 17, therefore, my Father loved me, bakit? Because I laid down my life, binigay niyang buhay, para ano? That I may take it again. Para kunin ko to. Sabi niya, no man take it from me. Walang sino man pwedeng kunin sa akin. Because why? Because He is life eternal. Sino pwede kumuha niya? Wala. Sabi niya, no one take it but I lay down on myself. I have the power to lay down. I have power to take it again. Amen? That is resurrection. Yeah. Hindi normal, ordinaryong tao ang pwede magsalita nito. Amen. Itong mga salita na ito ay nagpapatunay na He is the very person of God. Yes. Siya lang pwede magbigay ng buhay. Siya lang pwede. Sabi ng kapangyarihan na kunin ang buhay na ito. The power to take it again. Absolutely. Right? Right. Shows that this is the eternal Godhead speaking in the form of a man. Hallelujah. Right. There is nothing less than God Himself. Praise God. Right? The power of resurrection. The first fruit. Siya yung unang-una Amen. na nabuhay Yes. mula sa kamatayan. Maaari, sabi ng iba, uy, tandaan, sino to? Lazarus pala. Parang nauna yan to si Lazarus. Namatay na buhay ulit. Ang problema, si Lazarus, mamatay din. Tama? Nung nabuhay siya, after 3 days, nung tumagal ng panahon, namatay din sigurado si Lazarus. Amen. Tama? Pero this man, mga kapatid, nung namatay siya, Revelation chapter 1, let us go, shows that He is the resurrection and the life. That's over first and then mula, John chapter 10. Nung namatay si Lazarus, nung 10, John chapter, saan namatay si Lazarus? John chapter, sandali, Daniel, 6. John chapter 6 ba yan? 11 ba yun? It says that I am the resurrection and the life. Saan ba yan? Kahit mo nga. Sa time ni Martha and Maria, nung namatay si Lazarus, no? 11 nga yan. Tama, no? Lazarus, 11. Yes, hallelujah. Verse 25. Nung nag-alala si Martha tungkol sa kanyang kapatid
Sabi niya, Marta, tagal-tagal mo kasi Panginoon kung nandito ka sana. Hindi namatay si kapatid, si Kuya, verse 21. Pero sabi ko, alam ko, verse 22, ano man ihingi mo sa Panginoong Diyos, God will give it to you. Amen. Then here comes Jesus and said, oh, thy brother will rise again. Mabubuhay ulit. Alam mo, unawa ni Martha, oo, mabubuhay ulit. Kasi ang revelation ni Martha ay parang yung revelation ni Job na doon sa dulong-dulo nakita ni Job. Amen? After the lightning and the thunders and everything, sabi niya, I know my Redeemer liveth. Yes. And with my eyes I will behold Him. Ayun ang revelation ni Martha. Oo, talaga, He will rise in the resurrection in the last day. Pero sabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. Amen. Alright. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang. Amen. Though He was dead, yet shall He live. Amen. Pinakita ng Diyos, ng ating Panginoon na siya yung may kapangyarihan maski sa kamatayan. Tama. Right. Kaya nga sabi ng message, si Jesus Christ minsan, hindi siya nakapag-preach saan? Sa anuman funeral. Bakit? Wala siyang tulad tayo dito, madalas tayo nag-funeral service. Burial service. Eh, Panginoon, hindi nag-preach sa funeral. Kasi bakit? Kasi walang kamatayan. Makatayo sa kanyang presensya. Amen? Amen. Lahat ng funeral service puntahan niya, nabubuhay din. O, tama? O, like Lazarus, buhay din. Like yung sino yung anak niya, ano? Anak ng ano? Sino ba to? Yung kapitan? Jairus? Daughter? Nabuhay ulit. Patay na lahat. Nang-iiyakan na sila. Pagdating ng Panginoon, nabuhay ulit. Sabi ko, walang kamatayan pwede magtayo sa kanyang harapan. Amen? That's one thing na hindi ginawa ni Jesus Christ. Ano? Mag-preach sa funeral service. Amen? Why? Because Revelation 1 says what? Verse, hallelujah, 18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of hell and of death. Tama? He is the first fruit of the resurrection. Yes. Tama? Kaya nga, sabi ng Psalms ng ating text na ito, in Psalms of David, the Lord is my life and my salvation. Sa mga natatakot na ikaw ay papasok sa kadiliman, kasi alam mo, pag ikaw ay namatay talaga, parang ang dilim. Tama? Diba? Parang ang dilim. Sa mga walang Diyos, pag ikaw namatay, parang ang dilim. Oh, praise God. Hallelujah. Glory. Naalala niyo yung prophet natin nung pinitulog ng Diyos ay matay nung siya'y bata. Sabi niya, ang dilim, umikot-ikot lang siya, tumatawag siya sa tatay, nanay, walang tatay, nanay sumasagot. Kaya nung tumatawag siya sa Diyos, walang Diyos sumasagot sa kanya. Amen. Siya nahuhulog, parang walang katapusan nahulog. Amen. Nung na-aksidente siya, di ba, nabaril yung paa niya. Now, that is darkness. Did David talk about this darkness? Psalms 23, ang favorite verse. Psalms 23. Anong verse yan? Verse glory. Verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death. Matatakot ba ako? I shall not fear no evil. See? Kasi maski ka nandun sa shadow, ang shadow ay laging, saan ka nakakita ng shadow ng puti? Walang shadow puti. Ang shadow ay laging itim. Amen. Pero tandaan mo, ang kamatayan ay shadow lang lagi. Para saan? Para sa mga believers. Yeah. For believers, pag sinabi shadow, anino, hindi yan realidad. Right. Tama? Kaya walang totoong kamatayan sa mga believer. Because the Lord is my light
Kaya lahat ng mga believers na namatay, natutulog lang sila Amen. to the ages. Yes. They were just all sleeping. Waiting. Alam niyo bakit? Kasi pag believer ka, ang Panginoon ang iyong liwanag. Tama? Ang kamatayan ay anino lang. Alam mo, para magkaroon ng anino, kailangan may liwanag o wala. Yes. Amen. Hindi ka magkakaroon ng anino sa dilim. Sige, subukan mo nga lumakad sa dilim, tingnan mo may makita kang anino. Wala. Nakikita ka lang, hindi ka may nagsindi ng ilaw. Alam mo, ang Panginoon ng ating liwanag. Alam mo bakit? Kasi lahat ng believer, you have a house, eternal, Amen. in the heavens. 2 Corinthians chapter 5. Verse 40. Amen. 2 Corinthians 5. Ito yung liwanag na sinasabi. Amen. Ni Psalms David that the Lord is my light. Kasi hindi ka pa pinapanganak. Kung ikaw ay believer, naghanda na siya ng isang katawan. Verse 1. If this earthly tabernacle Yes. na may kamatayan na shadow, ito man ay madissolve, matunaw, meron tayo isang bahay, a building of house, a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Yes. Anong klaseng katawan to? Ang sabi niya, a building of God. Ang building of God, talong tayo, balik tayo sa Psalms natin. Hallelujah! Verse 4. One thing na I desire of the Lord. Tingnan mo, si Haring David, habang nagsusunod, ito yung ninanasa ko sa Panginoon, I desire, na gusto-gusto ko na hanapin, I will seek after, ano? That I may dwell in the house of the Lord, in the building of God, na sinabi ni Pablo, bahay ng Diyos, bahay ng ating Panginoon, a house of the Lord, a building of the God. Isa lang ba yan? Isa lang yan. All the days of my life. Amen? Praise God. Glory. Ano yun? That is our theophany. Glory. Amen. Our eternal house of God in the heavens. At anong itsura ng theophany? Liwanag ba yan o hindi? Liwanag, because the Lord is my light and my strength. Amen? Praise God. So in this Psalms of David, makita ba natin yung ating theophany? Makita ba natin ang bahay ng Diyos? The house of God in verse 4? Na ito ay nakalaan sa lahat ng mga may kaligtasan, may salvation. Pag meron kang ganyan, magkakaroon ka ba ng takot? Whom shall I fear? Matatakot ka ba sa kaaway? Na alam mo, ang verse 2 and verse 3, yan ang laging panakot ng kaaway sa atin. Ano yung verse 2? The wicked, my enemy, my foes, eat up my flesh. Ito, sa pamagitan ng karamdaman, tama? Eating up our flesh. Amen? Praise God. Now, I said last Wednesday, yung katawan na ito, which is flesh, ay ano, larawan din ng ano, kung ano yung kinakain natin. 16 element. Tama? Kaya kung may karamdaman ka, lahat yan ay galing sa lahat ng pumapasok sa katawan na yan. Lahat ng kinakain natin. Ano man, jeta man yan. Amen? The only way para maingatan ka niyan, lagi mong pasalamatan sa Diyos yan. Bago mo kainin yan. Minsan sa sobrang bilis, nakakalimutan natin. Tama? Kaya hindi obligado ng Diyos linisin yan. Kasi nakalimutan na. Kung lagi mo pinapasalamat kasi hindi mo alam kung saan galing yan. Tama? Maang sobrang kang ingat na. Niluto mo ng gusto. Sinunog mo ng gusto. Akala mo, mamamatay na lahat yan sa sunog. Ay, hindi din mamamatay sa sunog. Pasunugin mo kaya sa Holy Spirit fire. Ay, sunog yan. Amen. Tama? Yes. Correct. Tama yun. Lahat ng pagkain sa huling araw na ito.
wala nang malinis. Tama. Right. Bakit? Ang mundo natin ay napakadumi. Ang lupa na ito ay sobrang dumi. Pinupulit ng tao, ilang libong tao na pinupulit mula sa time ni Adam na sinumpa hanggang sa time natin ngayon. O isipin nyo lang, gano'ng kadumi yung lupa? Eh, lahat ng pagkain natin saan galing? Saan galing lahat ng pagkain natin? Sa lupa. Sabi mo, gusto, hindi naman ako kumakain ng mga gulay-gulay. Galing sa lupa. Ay, kumain ka ng ano? Kumain ka ng baka. Sarap pa naman ng steak. Ang tanong, anong kinakain ng baka? Ito mo pa rin, sa galing pa rin sa lupa. Tama? Eh, ayaw ko ng karne baka. Baboy, eh, lalo na ang baboy. Baboy kasi mas ano kinakain. Maski dumi kinakain. Tama? Eh, manok, wala akong manok. Ay, maski manok. Anong kinain ng manok? Ang pinakapaborito pa naman ng manok, ipis. Tama, ipis na, di ba? Bigyan mo ng ipis, habulin niya. Bilang bulate, habulin niya. Pagkain ng manok yan. Amen? Kaya agila, gusto ano? Sariwa lang. Amen? Kaya alam mo yung pagkain dito na sinasabi ito, yung katawan natin, hindi lamang tumutukoy sa literal na 16 element katawan. We're talking the spiritual body. Amen? Na ang kinakain natin ay yung salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word. At ang kaaway, ang gagawin niya is what? Lalo na pagdating sa uling araw na alam niya, napakalapit na yung rapture na piniprints ang prophet natin. Ay, makita natin siya dito sa verse 2. Na ano? Kinakain niya yung ating laman. Kinakain niya itong mensahe rin na ito. At ginugulo niya ang mensahe na ito. Pinapervert niya itong mensahe na ito. Tama? Eating up the flesh. Dahil alam niya, ito yung ating kalakasan. Kapatid, praise God. Pero huwag ka mag-alala. Kasi nakahula na para sa ating kaaway. Na ano? They will stumble and they will fall. Ba't ka matatakot ngayon? Ba't ka matatakot sa lahat ng anuman literal na kinakain mo? Amen? Ba't ka matatakot na baka madaya ko sa pagkain ko na spiritual, eating up my flesh? Sabi natin, Panginoon, that eateth my flesh and drinketh my blood. Ano tinutukoy niya? Literal na katawan? Literal na flesh? Ang tinutukoy niya ay ano? Yung salita. Amen? Na nilalarawan natin every time we have a communion. Yes. Right? Take this body, this is my flesh. Ano yung katawan na yan? It's the Word. It's the body Word. It's the unfailing body Word of the Son of Man na ating kinakain ngayon sa huling araw na ito. Amen? But the enemy will stumble and will fall. Wala siyang magawa. Amen? So huwag tayong matakot. Praise God. Verse 3, verse 2, tingnan nyo. Alright. Thinking about the flesh. Verse 3, a host should encamp against me. Parang ako ay ano na, pinapaligiran na ng kaaway. Para ano? My heart. Puso. Ano na sa puso? The soul. There's a compartment there. Nasabi ng message na walang laman. At sabi niya, doon nilagay ng Diyos yung kaluluwa. Lord, tao. My heart shall not fear. Maski ano pang gawin ng kaaway, matatag yung kaluluwa natin na ito. Amen? Ibig sabihin, matatag ang unawa natin. Amen? Kaya nga, dumating ang prophet, nilinaw niya sa atin. Siya lang yung propeta talaga. Amen. Na binigyan ng Diyos na malinaw na positioning sa body, spirit, and soul. Amen? Para hindi tayo malito. Before the seals was open, medyo nalilito pa siya. Na-interchange pa niya yung spirit and soul. Pero after, nabuksan ang selyo, sabi niya, oy, ang pinaka-innermost is the soul. Amen. Ano nandyan? It's either God or Satan. Ano yung sense nandyan? Isa lang ang sense, free moral agency. To believe or to reject. Amen. Amen? Either faith or unbelief. Malinaw na malinaw sa atin. Kaya matatag tayo. Mga kapatid, sa puso natin, maski anong wicked, maski anong kaaway, mga kapatid, maski anong host,
lahat ng kalaban, pinapaligiran na tayo, hindi tayo matatakot, matatag yung ating unawa. Amen? Hindi tayo madadaya. You cannot be deceived. This bride is ordained not to be deceived and not to fall. Amen. Amen? That's who we are. In this last day, verse 2, verse 3, walang magawa ang kaaway. Although war will rise against me. Alam mo yung war? It's in the spirit. It's in the greatest battle ever fought. Nakita nyo ba ang body, soul, spirit dito sa verse 2 and 3? Mga kapatid, verse 2, body, verse 3, nandyan ang soul, my heart, nandyan ang spirit, war raised against me. Mas anong gulo? Sabi ni Haring David, sabi ng message, I will be confident. Tama? May kumpiyansa ba ako? May. And sabi ni John, 1 John, let us look at 1 John. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Sabi dito, verse, talking about the heart, verse 20, verse 19 muna, akit tayo sa verse 18, little children, let us love in word, let us not love in word. Huwag tayong magsabing mahal lang. Oh, brother, sister, I love you. I love you, mahal kita. Hanggang salita lang. Ay lahat naman pwede naman gumawa niyan. Tama? Hindi lang sa salita. Hindi lang sa dila. Kundi saan? Sa gawa at sa katotohanan. Kaya if you love your brother, you love your sister, dapat makapakita natin. Hindi. At ano? Ihayag natin saan? Sa katotohanan. Kung mahal mo kapatid mo at alam mo, nasa mali siya naturo, anong gagawin mo? Bigay mo sa kanya yung ano? Pag-ibig. Saan na ba po? I was in verse 18. 18 ba? 18 na. First John. Maling chapter ka. Tama. Chapter 3 ako. Chapter 3, sorry. Chapter 3. Verse 18, sorry. Little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Love for the truth? Yes. Oh yes. Kasi kung wala kang pag-ibig sa katotohanan, anong gagawin ng Panginoon? The Lord will send you strong delusion and to believe a lie. Pero kung mahal mo kapatid mo, mahal mo katotohanan na ito, ibibigay mo sa iyong kapatid pag nakita mo na wala siya sa katotohanan. Amen? That's true divine love. Isishare mo katotohanan. Yes. Amen? Kasi alam mo, kung ganun tayo daw, mga kapatid, whereby we know that we are of the truth, doon mo lang malalaman na ikaw ay nasa katotohanan at yung ating puso nagkaroon ka ng assurance sa harap ng Diyos. Our heart, your soul has a blessed assurance. Yun ang magpapatotoo na talaga, matatag ka na. And you are truly been converted, that the Lord has converted the nature of your spirit. Anong sabi? Anong kino-convert? Kasi minsan may mga iba, ang unawa ay kino-convert yung kaluluwa. Ang kaluluwa, mga kapatid, hindi kino-convert. Anong ginagawa sa kaluluwa? Pinapatay. Tama ba? Hindi kino-convert ang kaluluwa. Ang kaluluwa na kung saan nanggaling sa unang kapanganakan natin, galing kasi sa tree of knowledge of good and evil, hindi yan tatayo sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwede linisin, lihain. So, cannot smooth it out. It has to die. Isa lang ang requirement sa kaluluwa na yan. Kailangan mamatay. Kasi
Alam mo yung kaluluwa na galing sa tree of knowledge, isipin nyo. Ang kaluluwa na galing sa tree of knowledge, lahat tayo galing dyan, tama hindi? Basta kung galing ka sa sex bird, galing ka dyan. Isa lang ang hindi galing dyan. Alam mo kung sino? Yung unang Adan at ikalawang Daan. Sila lang ang hindi galing sa tree of knowledge. One was a created son, the other was a begotten son. Amen? Silang dalawa lang hindi dumaan. Although, ang unang Adan hindi dumaan dyan, pero nakipagpartik naman siya nun. O di parehas din. Suma total. Tama? Tree of knowledge. Doon tayo galing. Hanapin natin tree of knowledge. Ano ba yung tree of knowledge? The tree of knowledge is a person. Tapos itab mo. Knowledge. Person. Tab mo. Person. Oh, sinong persona yan? He was the tree of the, if the tree of life was a person, then the tree of knowledge was a person. Tama. O sige, kayo na magsabi, sinong person yan? Tree of knowledge. Kung tree of life ay si Kristo, sino kaya ang tree of knowledge? Sino? Satan. Satan. Na ginamit yung serpent. So, ang kaluluwa na idinaan doon sa tree of knowledge, which is a person, mga kapatid, tingin mo, pwede ba ma-convert yan? Yung kaluluwa na galing sa tree of knowledge, pwede ba ma-convert yan? Galing sa Satanas. Anong sinasabi mo? Gusto mo i-convert si Satanas? Tama ba? Pwede ba ma-convert si Satanas? Hindi na-convert. Kaya ang kaluluwa na hindi kino-convert kung galing sa tree of knowledge. Amen? Kasi anong hanap mo sa lahat ng mensahe ng propeta, wala kang mabasa na ang kaluluwa ay kino-convert o any converting or conversion. Maski convert, o sige, ayaw mo niwala, sige, type ka na convert. Tapos lagay mo soul. 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 Soul, soul, soul. Ilan? Aba, meron. Tingnan natin kung meron mag-convert na soul. Oh. Ay, hayop pala tinutukoy eh. Talaga, wala kaluluwa. Di ma-convert talaga. You cannot convert a pig. Okay, next. Next quote. May convert ba ang soul dyan? Sige na, next quote. Sige, next. Okay? Ang convert dito ay ano? Hindi kaluluwa, kundi yung buong pagkatao. One convert. Di ba? Yung buong pagkatao. Na convert, hindi tungkol sa soul niya. Okay. Next quote. Kasi ano, di ba, converts, ang dami yung, di ba, plural. So, hindi yung sa kaluluwa tinutukoy. Tama? Kundi yung buong pagkatao. Next quote. Kung meron pa bang convert na, ay, dalawa lang. O, sige. Balik ka. Baka sabihin natin, baka kailangan lagyan mo ng S. Sige nga, balik mo ulit. Convert. Baka may S. Converts. Converts. Eh, isa, tingnan natin na. Oh. Ay, ang kino-convert hindi pala soul. Ano kino-convert? Spirit pala ang kino-convert. Convert, it changes or convert your spirit to what? To a different soul. Ang tanong, yun di ba ang kaluluwa? Ang linaw, ibang kaluluwa. Different soul. Yun di ba ang kaluluwa na kino-convert? Yung nanggaling sa tree of knowledge, hindi. Ang kino-convert yung spirit mo para maging ibang kaluluwa. Tama? Meron ba iba? Ay, wala na. Okay. Tingnan natin kung ano pa iba. Baka sabihin natin may ibang form of converting. Tingnan natin may converting at kaluluwa. We're studying the message. Converting. Kaluluwa. Kaluluwa. Soul. Soul. Wala. S, wala rin. O, wala rin. O, so, converted. Converted. Past tense. Para lahat ng tense kunin natin. Present tense, past tense, future tense, lahat ng tense. Ng convert. Tingnan natin. Meron ba? Soul. Ay, lima. Sige na, tingnan natin. Except, if the natural man knows that it cannot, except he be converted, then, hindi naman sinabi yung kaluluwa. Tsaka yung kaluluwa niya ay magiging buhay. Pero ang tinutukoy yung kaluluwa, hindi. Yung buong pagkatao, kailangan ma-convert. Tama? The triune being ng tao. Converted. Hallelujah. Tsaka yung kaluluwa. Next quote. Tingnan natin kung may converted yung kaluluwa. Every soul that's here that isn't converted. Soul tinutukoy?
na third real? Hindi. Ang soul yung tuwi, yung buong pagkatao rin na naman. Okay, next quote. Every soul, kasi ang dami. Hallelujah. Okay, you can be right. I don't care how many churches until your soul becomes converted. Ang mukha ang soul kinu-converted Pero tanda natin, past tense na o hindi? Past tense na. So ang converted na kaluluwa ay ano? Ay yung bagong kaluluwa. Dahil na-convert ng spirit mo. Amen? So it's a past tense. Mga kapatid, see? Converted. Finished. Next quote. Next quote, verse 4. Their soul never been converted. Kaluluwa. Plural. Every person, their soul, triune being na naman ang tinutukoy. And then, see? Friends God, ano pa? Verse, next quote. One precious soul, isa lang na-convert. Kaluluwa tinutukoy? Hindi na naman. Buong triune being na naman tinutukoy, mga kapatid. Praise God. So there's really no conversion sa kaluluwa. It's always the spirit that's being converted to a different soul, mga kapatid. Baka conversion meron. Tingnan natin kung may conversion. Noun, conversion ng kaluluwa. Conversion. No, hindi ganun ang spelling ng conversion. Conversion. S. Yan. Conversion. S-I-O. Soul. Zero. So, wala. Mga kapatid. Bakit? Kasi ang kino-convert ay spirit. Hindi po kaluluwa. Amen? Kasi bakit? Kasi hindi mo pwede convert si Satanas. Tama? Nagaling sa yung person of the tree of knowledge, sa doon tayo lahat galing. Pero yung spirit, pwede. Kasi yung spirit ay hinga ng buhay na galing sa Diyos. Tama? Kapatid, i-convert niya yung spirit natin into a different soul. Go back to Psalms 27, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of God. Glory. Hallelujah. Sabi rito, even yung wars should rise against me. Magkakaroon ako ng kumpiyansa. This will I be confident. Go back to 1 John, mga kapatid. Hallelujah. Verse 19 na tayo. 1 John chapter 3. Hereby we know that we are of the truth and are assured our hearts before Him. Meron tayong blessed assurance in verse 19. Verse 20. Kasi if our heart condemn us, that means what? Yung kaluluwa natin, hindi ka pa talagang na-change. Tama? Kaya kinukondena in your heart, which is the compartment, which is where the soul is. Pag kinukondem ka pa niyan, that means what? That means, nandyan pa ang unang kaluluwa. Hindi pa naman matay. Hindi pa nag-a-agree. Tama? Praise God. You have to agree down in your soul. If we can get the nature, if we can get the spirit to agree, kailangan sumuko yan para mamatayan. Then let's get that quote. If he can get na lang. Get, tapos tab mo, tab, get, tab mo, spirit, agree. Sarap. If he can only get that nature, that spirit, to agree with him, then ano mangyari? Then that nature dies. The nature and the love of the world dies. And the things of the world is dead. Mga kapatid. Hallelujah. Because if you love the world or the things of the world, wala dyan ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is not in you. And a man must be born again, so this nature has to die. Ano yung nature? The soul is the nature of the Spirit. Yan ang kailangan mamatay. So this nature has to die.
and the nature of God comes and lives in you. And that's the only thing there is that never did begin, nor never can end. Amen? So, kailangan mag-agree. Hanggang hindi nag-agree, lagi yan magkukondemn sa iyo. Balik ka ulit sa 1 John. Hallelujah. If our heart condemn us, ano nangyari? God is greater than our heart and knoweth all things. Alam mo, kaya kanya kinukondemn. Alam mo bakit? Kasi doon sa puso na yan, doon sa kaluluwa na yan, meron kang predestinated seed na may representation sa Diyos. Kaya kinukondemn ka. Amen? Kaya dadating, pag meron kang bini, dadating sa buhay mo na ano, na you will agree and then it will die. Kasi lagi ka kinukondemn. Kasi nandyan ang seed ng Diyos. Nandyan ang yung representation mo. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, bakit? God is greater. Mas dakila siya sa puso mo. Kasi nakikita niya sa puso mo, sa kaluluwa mo na meron kang seed dyan. Eh, mas dakila ang Diyos. Amen? Pwede niyang gawin yan. Pwede, mga kapatid, na alam niya. When you say, knoweth all things, alam niya na ikaw ba ay, by His foreknowledge, alam niya kung ikaw ba ay may binhi o wala. Tama? By His foreknowledge, He looks into your predestination. He looks into your seed. Tinitignan niya, predestinated seed mo o hindi. Meron ka ba o wala? Kasi in non-seed, walang makukondemn sa kanya. In non-seed, there is nothing to quicken it. Kaya hindi siya makondemn. Pero kung may binhi ka, maaari hindi pa na-quicken, habang pinapakinggan mo itong mensahe na ito, meron dyan sa puso na umipuso-puso at sasabihin, nag-agree ka, tama yung sinasabi ni Pastor, dapat hindi ako mabuhay ng ganyan, dapat ganyan ako, dapat I should not do this, I should not do that, I should not, sister, hindi dapat magpagupit, mga sisters, dapat talaga hindi magsuot na kung ano-ano man na dinidisplay ang buong katawan niya. Di ba? Makukondemn ka. Bakit? Yes. Why? Because there's a seed somewhere in there. Amen? Na kinukondemn ka na hindi ka dapat ganyan, hindi ka dapat ganyan. Because God is looking at that seed. He knoweth all things. Mga kapatid, verse 21. Pero kung hindi ka kinukondemn, if our heart condemn us not, mga kapatid, praise God. Alam, minsan maski converted ang spirit natin. Bago na yung kaluluwa. Gumagawa ka pa rin ng mali. Tama? Nakapagsinungaling pa tayo. Nakapag-ano pa tayo ginagawa. Pero pag ginagawa man ako, condemn lalo ng spirit mo. Lalo na ang kaluluwa mo ako condemn. Kasi alam mo, naramdaman mo, ginigrid mo ang Holy Spirit. Tama? Pero kung hindi yan condemn, if our heart condemn us not, then anong sabi ni John? Then we have confidence toward God. Anong confidence? Yung confidence na sinasabi kanina sa Psalms 27. Balik tayo. Sige, baba. Verse 3. War should rise against me, in this will I be confident na hindi ako pababayaan ng Diyos. I will have this confidence in my heart ay hindi ako kinokondemn ng puso ko. Pag hindi ka kinokondemn ng puso mo, then balik ka kay John. Bakit confident na confident si David? Kasi silang dalawa ni John nag-eye to eye. At sabi ni John, sige, whatsoever we ask, we receive. Bakit? Sa puso natin, hindi nag-condemn sa atin. Sabi ni David, this will I be confident, maski anong kalaban, maski anong kera, maski anong ginagawa ng kaaway, anong host ang come sa akin, paligid, maski anong kera pinapadala niya sa akin, I will have the confidence na maghinila ako sa Panginoon. And we will receive of Him. Is that the third pull or not? Third pull na yan o hindi?
Brother Samuel. Third pull ba yan? Maghingi ka na. Ask. Sabi niya kay Moses, Moses, bakit ka umiyak? Why cry? Tayo minsan talaga umiyak, Lord, paano na ito? Ang daming problema, ang daming bayarin, ang dami kong kailangan gawin, gano'n, ang dami kong naramdaman, Lord Jesus, and all that. Well, if you have the confidence, maski anong gawin ng kaaway, na gustong kainin ang iyong laman, na pinapa-high blood ka ng hindi oras, brother din, will have confidence. Wala siyang magawa. Kasi bakit? Hihingi lang ako sa Diyos. My heart does not condemn me. Amen. I will ask. We will receive. Is that the third pull? Speak the word. Mga kapatid. Kasi pag hindi tayo mag-practice na yun, sabi dito, hallelujah. The Lord is the strength of my life, verse 1. Bakit ako matatakot? Siya yung kalakasan natin eh. Bakit tayo matatakot? Alam mo, sabi dito ang closing, praise God, hallelujah, glory. Verse, chapter, alam mo, si Moses, nagkaroon ng revelation din dito sa kalakasan ng Panginoon. Verse, chapter 15, verse 1 and 2. Ito tayo magtatapos. Next week, patuloy natin yung kalakasan ng Panginoon. Alam mo, pag wala ng lakas ng Panginoon, tingin mo, makakasama ka ba sa rapture? Bakit kaya yan ang pinulot na text ng prophet natin, that the Lord is my strength. Moses said, verse 1, chapter 15, verse 1, Moses in Exodus, chapter 1, verse 15, sabi ni Moses, the king, ano ba? 15:1, hindi 1:15, 15:1, verse 1. Sabi ni Moses, ito yung awit, I will sing unto the Lord, for He has triumphed gloriously. Alam mo, ginawa ng Panginoon sa time ni Moses? Yung lahat ng mga kabayo at mga nakasakay ay hinagis sa dagat. Tama? Alam mo, tumatawid sila ng Red Sea. Anong ginawa niya sa lahat ng mga kabayo? Hinagis sa dagat, yung mga nakasakay. Ang tanong, sa uling araw, yung lahat ng mga kabayo na sumasakay dyan, yung apat, hinagis na din ng Panginoon, yung mga rider. Hinagis din niya sa dagat. Amen. Kasi one day, Satan will be thrown into anong klaseng dagat? Dagat-dagatan ako. Amen. Amen. He will be thrown. Mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa verse 2, tingnan mo, the Lord is my strength. At habang malakas, umaawit ba siya? Ay, alam mo, pag medyo nanghihina ka, umawit ka lang sa Panginoon. Parang si Moses, parang si Haring David. Amen, pag naghihina ka, si David, umaawit siya, tumutugtog siya. Kaya nga, dami sinulat na awit songs sa lahat ng awit. Moses, umaawit din. He is become my salvation, my strength, and He is my God, and I will prepare Him a habitation. Ang tanong, hinanda nyo na ba yung habitation nyo para sa Diyos? Tinahanan na ba ng Diyos? My Father's God, and I will exalt Him. Lagi natin tinataas ang ating Panginoon. Amen. Pag naghihina ka, siya yung kalakasan. Alam mo, kailangan talaga tayo may kalakasan galing sa Diyos. Kasi without the strength, mga kapatid, we cannot make it, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory. Wonderful Lord Jesus. Let me read one quote. Sorry. And I will close. Sabi dito sa The Contest, verse, as the enemy comes in like a flood, pag nandyan na pinapaligiran na tayo ng kaawan, as the enemy, AS lang, hindi as, as the enemy comes in like, tatlo pala, a flood,
Okay na, sige. Sige. Ang message ay the contest. The Spirit of God raises up a standard against him. May magawa ba kaaway? Wala. When God raises standard, that's Jehovah. Naalala nyo, ano? A banner, Jehovah Nisai. A banner, a standard. Tinataas ng Panginoon. If we have come to the end ng mga bagay na ito, maghiwaga ng Diyos, ay nakompleto na sa atin. Alam mo ginagawa natin? The Lord is my strength. We are looking for, more strength. Anong klase ng strength? A rapturing strength. To meet the worst force that will rapture the church and take it into glory. Amen. Yan ang kailangan natin. Kaya nga sabi ni Haring David, the Lord is my strength. Amen. Kailangan ba natin ng ibang klase kalakasan to make this to the rapture, a rapturing strength, mga kapatid? Praise God. Amen. 1963, sa time ni Moses naman, why cry? Speak. Ano sabi? Sabi rito, we apostrophe BE, we have lived the time out. Tapos na. Time is no longer. We have lived the time out. Live, L-I-V-E, binuhay. We have lived the time out. That time, yes. At the time of the rapture is at hand. Anong hinahanap natin? We're looking for a rapturing faith that can pull the church together. Yan ang trabaho ng fivefold ministry. Unity of the faith. To give it some, supernatural strength. The Lord is my strength and my salvation. Para to change these bodies that we live in. Amen? Alam mo, kailangan natin talaga kakaibang kalakasan. Amen. Kaya nga sabi niya, the Lord is my strength. The Lord is my life. Meron tayong tiyupan dyan na hihintay. The Lord is my salvation. Pinago na tayo. Yung kaluluwa natin, iba na talaga. Hallelujah. Amen. Kaya maski anong gawin ng kaaway, wala na siyang magawa. Amen. Satan is now powerless. Amen. Kailangan ma-realize natin, and the bride has become an invincible army. Let us raise up and sing that song. Anong awit yan? We will serve the Lord. Ang lingkuran natin ng ating Panginoon. So we will have our lunch. Try to